Kinuha rin ng pulis ang kanyang service firearm sa kasinubukang pasubuhin ng suspect. Pero Nakiusap siya ng tawag. Hindi na rin sa kami ngayon, pinakabig ng hawak na suspect natin. Tapos meron ang nakita nyo sa bata. So, pumping him to fire, natamaan yung suspect at nai-release yung bata. agad dinala sa ospital ang 6 na taong gulang na biktima na ayon sa pulisya ay nasugatan sa pisngi at braso dahil sa patalim ng suspect. Sa gitna ng sunog, niluyob ng tambay ang isang lalaki na naakol o nagnanakaw. Dinala siya sa barangay para magamot matapos magtamo ng mga sugat sa ulo. Kalaunan itinurn over siya sa pulisya, hindi na siya nakuna ng paya. Maghahating kabila na ideklara ng BFP o Bureau of Fire Protection ng Fire under control. Sa kumpang punay ka pumeso ilang mga bumbero Nakuha na kayong ayuda. at kinilangan nila. Nabigyan na kayong ayuda. Oo, yung sa munisipyo, Sa mga nasusunog sa bahay. yung Paglabas namin bigla lang lumakas yung apoy. marami yung yata sa libo. Bigla sa lumo yung apoy. Parang yung ham nila parang tabi-tabi lang binili. Wala sa balo nila. Masabi nga lang na nagbigay. Masabi lang na nagbigay. Kahapon, nakuha mo kami dyan sa puno. Ayon sa BFP, Nagpila na? Sabi 23 pa. Apektado na sa 150 pamilya. Kahapon lang. Inalang pang sa hinang po. Mapapansin yung alay lang po kasi siya eh. Talagang maliit po. Most natin kailangan po pag... Sabi ni Ate Sally 23 pa daw. Sa gitna kasi nga... Kahapon, pagbigay ng pila sa umaga, Alauna 39 na madaling araw na tuloy ang maapula ang sunog. Para sa GMA Integrated News, James Agustin nakatutok, 24 oras. 243 billion pesos ang inilagak ng pondo ng BICAM para sa unprogrammed appropriation sa panukalan sa Business National Budget. Sa kabila po yan ng pagdugong na ilang kongresista dahil nalagaan naman ito sa katibong yan dahil po na nangyari sa flood control project. Ang paglilinaw niya ng isang senador sa pagtutok ni Mago Gonzales. Sa ng BICAM, ilang beses pinuna ng ilang mambabatas ang unprogrammed appropriations o mga proyektong wala pang tukoy na pakusin ng pondo at mga aring pondohan kung may sobrang kita o foreign loans na makuha ang bansa. Nagagamit daw kasi ito sa anomalya, gaya ng flood control project. Mr. Chair, yes. Akala ko ba, Mr. Chair, wala na tayong unprogram this year. Bakit lumalabas na naman ito? Ito yung naging issue last year. Pero sa Senate Finance Committee Chairman Senator Wing Gatchalian, ang Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP ang pinagbubula noon ng mga anomalya. Noong 2024, meron pong allocation na 225 billion pesos. In 2025, 160 billion pesos. At dito po kinuha yung mga flood control projects. Dahil po dyan sa kontrobersiya, tinanggal na po natin yung strengthening assistance for government infrastructure and social programs sa GIP. Ang natira na ng area sa unprogrammed appropriations ay targeted accounts na meron talagang pagkakatinan gaya ng AFP Modernization Program. Siniguro rin ni Gatchalian na hindi magagamit sa anomalya ang pondo. Lahat ito ay meron pong targeted program. At bawat programa na yan, meron din po yung mga guidelines and rules. No? So, hindi po yan pwedeng i-divert sa flood control o sa iba pang mga programa. Sa huling 243 billion pesos ang inilagak sa unprogrammed appropriations. Samantala, ayon kay Gatchalian, marami pa rin ahensya at mga politiko na nagpapahabol ng proyekto mas ginoong bansa. Iba-ibang proyekto pero hindi mo naman gaya ng school buildings. Ayaw ko na sabihin, no? But meron din, nakakuha maraming text. Legitimate to, wala tong ghost project, wala tong flood control, wala. Mga legitimate to. Pero ang aking punto sa kanila, hindi na natin pwedeng gawin yan sa BICAM. Dapat kausapin nyo yung, inyong RDC, kausapin kung DepEd yan, kausapin yung DepEd, at dumaan tayo sa Kongreso. Sa December 28, babalik ang Kongreso para sinamahan ng enrolled bill ng 2026 National Budget bago hindi padala sa Pangulo. Iwala sila siya na walang dito ang Pangulo dahil coordinated area ito sa ehekutibo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales.
balance sa katulog o 4 oras. Hindi talaga pantay ang pagbigay ng ayuda sa mga tao. Ihanda sa Noche Buena. Pero samahan po ng Santa Rosa, maganda, Kabuyaw, San Pedro. At mula sa Quezon City, nakatutok na. Walang pili-pili yun. Lahat talaga ng bahay. Pia, dahil ngayon nga ang huling weekend bago magpasko, nagsahan ng ilan nating mga kababayan Sa akin yun, dyan sa amin, para ano? makumpleto May ang kumuha na isang pamilya, anim. Pasko. Pag malakas ka talaga sa mga Spaghetti at wala ham. talaga. Ang ilan sa mga gamit ng Pasko, pero depende pa rin ito sa budget. Si Telma Pelucia, inaasahan na raw niya na mataas ang budget na kailangan ngayong taon. Kasi number one, traffic. Tapos, yung mga price, taga-adjust din po sila. Yun po. Kaya, kung may budget naman, mas maaga na lang po. Si Zena Dramayo, kung dati ay hanggang 6 na putahe ang ihanda, ngayon, 3-4 na lang. Medyo po mababawas. At saka ano po talaga yung computed talaga po. Talagang tipid. Pwede Sa naman isang tayo maghanda supermarket eh. sa Quezon City, may Kami, wala kami ganun eh. Kami din. 375 pesos. Bili ka na ng ulam. 138 pesos. Masarap-sarapin mo lang yung luto. Magkapira din na mga hindi pa pwede naman magaling kung pinakailangan. Kami rin. Sa elbow macaroni, Kami, pero sinusunod sa 85 pesos handa. per kilo. May fruit cocktail na nasa 85 pesos, depende yan Ito kayo sa kabila. brand. Mula 107 pesos and 50 centavos hanggang 194 pesos and 75 centavos naman ang 470 ml na mayonnaise. At isang lata ng condensed milk, mabibili ng 43 pesos and 75 centavos. Habang ang all-purpose cream naman ay 71 pesos. 79 pesos naman ang nasa de coco. At 85 pesos and 50 centavos ang isang bote ng kaong. Higit sa lahat, para sa mga mamimili, ang mahalaga, sama-sama ang pamilya sa salo-salo. Pagpasko, ito yung time na buong pamilya magsasama, magsisimba, kakain. Ako, nabili ako ng buko, yung hindi pa New Year. I-stack ko lang yan sa freezer. Pia, dagdag pa ng ilan sa mga nakausap natin dito na hindi naman daw nasusuka ng dami na handa o mahal na handa ang saya tuwing Pasko. Ang mahalaga raw may salo-salo, kwentuhan, Saan kayo nabili? Pia, Ha? Doon sa mga bukuhan talaga? salamat. Diyan sa ano? Sa mga araw sa mga kulay. Bodega sa Caloocan, Yung bukuhan doon? Hindi. May kulay doon sa bayan mismo. O, yung tindahan ng mga buko talaga. Nakatanggap lang tayo sa exchange gift. Yan at iba pang balita sa 24 Oras Weekend. Pasabi yan. Mga bisita.
greatest impact is to create that awareness. In the 2025 Digital News Report, which was finalized, natulog ang imbakan ng mga materyales na paggawa ng packaging ng juice drink sa Caloocan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mag-alas 5 ng madaling araw na magsimula ang apoy na nagpatuloy hanggang lumiwanag. Nahirapan po sila sa pag-apula dahil flammable o madaling masunog ang mga nakaimbak sa warehouse. Umabot po sa ikantong alarma ang sunog na ibinigara ng fire under control. Wala namang may ulat na nasaktan. Mga kapusok, mabutusog kayo sa isang night market sa Iloilo City kung saan tampong ang iba't ibang mga Pinoy delicacy. Winter Wonderland naman ang feel sa Pascuhan Village sa Isabela. Ang mga Pasko sa probinsya sa pagtutok ni Ma'am Gonzales. Noong Christmas ang time ng Pascuhan Village na ito sa Ilagan, Isabela. Enjoy ang mga bisita sa artificial snow. Pakas din sa mga nagagandahang food ang likas na pagkamalikhain ng mga taga-Ilagan. Ang mga mananalong tour ay tatanggap ng premyo sa araw ng Pasko. Starry Fields naman sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Pwedeng mag-ala Disney Princess sa Fountain Christmas Tree at Castle na litik sa Taluti. Sa mga balak magsikihor, hindi lang pag-ferry walk ang pwede niyong puntahan dito. Bukas na rin ang kanilang Christmas Village, tampok ang iba't ibang cartoon characters. At mas nagliwanag ang gabi sa fireworks display. Bukod sa mga nakakabusog sa mata na palamuti at pailay, hindi rin pwedeng mawala ang nakakabusog na food trip. Sa isang night market sa Iloilo City, patok ang simbang gabi staple na puto bumbong. Meron din mga tusok-tusok, seafood, lechon baboy at inihaw na manok. At ang sikat na Ilonggo dish ng Tadyos Baboy Langka o KBL. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Nasa Puderarya na sa Quezon City ang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na natagpo ang patay sa Benguet. Sinisiyasat na rin ang otoridad ang lugar kung saan siya nakita, pati na ang hotel room kung saan siya nag-check-in. Mula sa Tuba Benguet, nakatutok lang si Bea. Bea? Bea, sa pag-iimbestiga ng PNP sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, kabilang na sa kanilang tututukan ang pag-secure sa mga ebidensyang makatutulong sa investigasyon sa mga nawalyang flood control project. Viral na online ang dashcam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba Benguet, bandang alas 10 ng umaga noong December 18. Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Hawak na raw ng NBI ang video na ito. Sabi ng NBI, tugma ito sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Noong paakyat pa lang daw sila ng Baguio, huminto muna sila at umupo sa gilid ng kalsada. Kinumpirma rin ni Interior Secretary Juan Petremulya na tunay ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral na tugma rin sa dashcam video. Natiyak na ng mga otoridad na si Cabral na ang babaeng natagpuan sa bangin. Kaya nakatutok na raw ang PNP sa pag-iimbestiga kung ano nga yun? nangyari Hilulog? kay Cabral. Tumutulong din ang PNP sa pagkalap ng mga ebidensyang may kaugnayan kay Cabral na posibleng makatulong sa investigasyon sa mga anomalyang flood control scandal kung saan itinamit ang dating opisyal. Kanina, nagsagawa ng crime scene reconstruction ng PNP CIDG, SOCO at Forensic Unit. Isinalaysay ng mga nagpapatrolyang pulis kung paano pinagmita si Cabral at ang driver nito nung unang beses itong pumarada sa gilid ng Cannon Road. Ganito kapalit ang bangin kung saan nahulog umano si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon sa pulisya, nasa 20 hanggang 30 metro ang layo ng kalsada sa bahagi ng ilog kung saan natagpuan si Cabral. Hindi pa binigay ng pulis homicide dahil sa kanila'y kabuda-budang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral.
safer bag at shoulder bag na pambabae na may mga larawan at identification card ni Cabral. Nakita rin ang mga credit at debit card, mga susi, legal documents, prescription drugs, at ilan pang mga papeles habang wala namang nakita kahit anong electronic gadget sa kwarto. Mula sa Baguio, ibiniyahin na bandang alas 11 kagabi ang labi ni Cabral. At dumating pasado ng 3 ng umaga kanina sa isang Memorial Chapel sa Quezon City. Nakantalang pagbiyahe dahil sa bagal umano ng pagproseso sa mga dokumento. Tiya nanawagan din ang PNP sa publiko na iwasan ang spekulasyon at hintayin na lang daw ang resulta ng official investigation. Yan muna ang latest mula rito sa Suba Benguet. Balik sa'yo, Tia. Sinabi po ng pamilya at fiancé na nawawalang right to be na maaaring totoo may financial distress o problema sa pera. Si Sharon Dewan, pero hindi po nila matagal na itong naresolba. Sinabi po yung pamilya na sunod na resulta ng forensic investigation ng pulisya sa cellphone at ni Dewan. Kaugnay naman sa na-discover sa web history ni Dewan na naghahanap siya ng gamot na pwedeng magresulta sa pagkamatay. Hirap ng totoong buhay. Para si Randy sa kanyang ulikaiha, kahit kapos na kapos siya, hindi raw ito dapat maramdaman ng anak niya, lalo na tuwing Pasko. Kung ano gusto na, binibig ko kung kaya ko binibig. Hindi ka nga ni Randy, tuwing Pasko siya, nakasinasan pa ng kahirapan. Mahirap po, lalo maliit yung gaya sa amin, sa gusto niya. Sobrang mahal ang bilihin. Daming ano na bibilihin, anong bibilihin. Kasi yung pera, kaso wala, kaltaon na ito kasi yan. Si Alvin din, damang-dama ang Yuletide tree. Sarami ng gastusin ng kapaskuhan. Lalo na sa school. Kasi dami kong bayarin, dami kong gastusin. Lalo na ito, buti nakaraos na katatapos na. Ang nanay kasi parang unang-una sa mga anak, bago yung yung siya pa nga, wala sa sarili. Sabi ko rin ng mga batang 80s at 90s, nakakamiss ang Paskong kapitlet ang mga bata. Mag-adobo lang po ng manok, kahit saka rice, kasi gising pa, oras na ng putukan. Iyak ako siya. Iyak po, opo, parang yung pagkakaiba ko yung Pasko dito. Kasama ko po yung buong family ko, pero mas iba po yung laki, yung iba po yung mga magulang. Yung iba po yung mga magulang kung nasa probinsya ko. Nakakamiss ang probinsyang simple pero masaya. Simple handa lang po. Dati kasi hindi tayo naghahanap ng potato saw. Ngayon, kailangan pag masarap yung pagkain natin, kailangan kumito yung nating saw. Kahit mahal. Pero iba na ngayon, watak-watak na ang dating pamilya. Ang iba na may pinag-ihiwalay ng pakikipagsapalaran sa buhay. Kaya malamlam ang Pasko. Kasi parang sa video ko lang ako kamustahan. Hindi din naman kami kompleto kasi yung ibang kapatid ko, hindi din umuwi kasi may trabaho, hindi makapagpakasyon. Yung mga anak ko, dalawa, nasa probinsya. Yung ko lang, makasama ko sila ngayong Pasko. Doon ko sila mag-aaral, sir. Kasi yung asawa ko dito nagtatrabaho, so hindi na lang yung bunso namin. Sa kabila ng iba't iba nating realidad, huwag pa rin daw kakalimutan magkaroon ng sarili nating grown-up Christmas wish. Sa sarili ko, mga gamit sa bahay, kaserola. Ngayon, paparating yung lagay ko ng bigas. Meron ka ng lagay ng bigas yan, pangbulan. Bigas na lang po. Baby? Gusto mo ba na So, gusto pa sana. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mas dumami pa po ang mga pasaherong biyaheng probinsya para sa holiday break. Hindi po natin ang sitwasyon sa TNES sa live na pagtutok ng Danating Puso. Dano? Kaya lumagpas naman ng 100,000 ang bilang ng mga pasaherong dumaan sa PTEX ngayong araw. Kaya kung ngayon kayo babiyahin dito ay mararamdaman nyo yan sa bungad pa lang ng terminal. Mahigit 130,000 na nga yung bilang ng mga pasahero ngayong araw. As of 4 p.m. sa Kung ano nila yung mahirap ang sakay pag ganyan. As of 4 p.m. Wala pong fully booked
pamimino ng PTEX, bagamat nasa 40% na, yung bookings pa Bicol at 25% naman pa Visayas at Mindanao. Sa bungad ng PTEX o dito sa entrance, isa sa mga entrance dito sa PTEX, naramdam na yung daming mga tao nagkakabol sa biyahe bago Pasko sa Webes. Mula sa haba ng pila sa security check hanggang sa gate mismo bago sumakay ng bus. Ang ilang mga luluwas ay nagtsatsaga na sa pila. Kabila. Dito sa kapwa lang kung sa kasama ni kaya naging tayo namin. Kumahintay na namin. Kasi bumalik pa. Parang dumagsak. Kasi nung hinatid ko yung parents ko dito nung 18, hindi naman dito ganito kadami. Nung December 18. Pero ngayon po, ang dami na pong ang dami pong tao, parang hindi na kami makalakad. Akit naman tayo sa Quezon City, bakas naman sa bigat ng traffic sa EDSA kanina ang holiday rush sa mga terminal sa Kamuning at sa Cubao. Halos walang galawan sa EDSA, lalo din sa mga bahaging malapit sa mga terminal ng bus kung saan mahaba ang pila ng mga pasahero naghihintay ng masasakyan. Sa Batangas Port naman, nagpas 6,000 ang mga bumiyahing pasahero kanina hanggang tanghali. Mas nagigpit na rin sa seguridad ang PNP at pinalawak na raw nila ang police visibility sa mga pantalan, terminal at iba pang transportation hub sa buong bansa. Pia, sa monitoring naman ng Quezon City Police District ay payapa naman ang kabuang sitwasyon sa mga sakayan ng mga pampubliko sa sakyan. Balik sa'yo. Maraming salamat, Dancing Punto. Imbes na matuwa, naiyak po ang isang estudyanteng lalaki sa natanggap niyang regalo sa Christmas party. Along at blouse. Ikinagari po ito ng kanyang ina. Ang nag-viral na internet niyan, binubukas ni SMS Terial. Viral ang video. Dalawang taong gulang na natanggap ng regalo sa Christmas party. Ayan mga kalagay, ang bigat na ma'am. Gigil at galit naman ang kanyang nanay sa nakitang laman nito na hollow block at blouse. Alam mo ko, ang babae ng blouse. Kwento niya, excited na raw sa regalo ang anak sa Makasampahin naman oh. buhat mula sa paaralan hanggang sa kanilang bahay. Tinulungan pa nga raw niya ang anak sa pagbuhat at nagtaka kung bakit ito ang pabigat. Nang makita ng anak ang pink blouse, Lumakas yung iyak niya. Ako sabi niya sa akin, Mama, natatanggap ko naman na bakla ako pero hindi pa ako nagsusunod yan. agad kinontak ni Evelyn ang class advisor ng anak at ipinadala dito ang natanggap na regalo. Pinagsabihan daw ng guro ang estudyante na regalo sa kanyang anak at ipinatawag ito at ang guardians nito. Sa kanila umanong pag-uusap, sinabi ng guardians ng bata na binigyan nila ito ng 200 pesos para pambili ng regalo. Pero hindi raw nila alam ang binili ng bata. Nanghingi sila ng sorry, wala naman kami magagawa kung hindi tanggapin. Sabi ng isang clinical psychologist, base sa viral video, distress ang bata kung natanggap ng regalo. Grabe. Ayon ng eksperto, lugar, ang pag-prank at pagbibiro. Magkatay ng bahay. Sa ngayon, masaya na ang grade 7 student dahil bukod sa pinilihan na siya ng regalo, may mga nagregalo pa sa kanyang netizen na naantig sa kanyang kwento. Para sa Jerry Integrated News, Athena Imperial na natuto. Pero maraming regalo eh. Pumanaw na po sa edad na 58 si Antipolo 2nd District Representative Romeo Aco. Hindi pa malinaw ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa Rizal Provincial Police, nakita ng anak na si Dr. Carla Marie Aco ang mga batas na nasa sahig kagabi. Ayon kay House Speaker Faustino D.,
plano ni Akop na isaan nilang parangal at tapat na lingkod bayan. Nakikisa raw ang kamera sa pagluksan ng pamilya ni Akop. Ikinalungkot ni Senator Ping Lacson ang pagpano ni Akop na bukod sa naging kaibigan niya ay nagsilbing director of controllership noong si Lacson pa ang PNP chief. Ayon mga kailangan with First District Representative Dia Alonso Adlong, naging mentor sa kanila si Akop, lalo na noong siya po ang Vice Chairperson ng House Quad Committee. Ang Quadcom ang umusisa sa paglaganap ng pogo sa bansa, pati na sa gera kontra droga ng Duterte administration. Mga kapuso, kayo ba ay galante sa pagregalo kaya wise din sa pagbabudget? Ilan po namin ang budget ng ilang Pinoy sa pagregalo tuwing Pasko. At alamin ang tungkol ng ilan sa report nito. This is season for gift giving, pero in this economy, napamahal ang mga bilhin, napapag-give love on Christmas din na lang ang ilan. Kaya ang tanong ngayong Pasko, ikaw ba ay team tipid o team galante? Siyempre, sige, din ang buhay. Katulad ko may pinag-aaral sa rin. Kaya kung ano lang yung makakaya ko, Ang ginagawa ko po is, kung ano lang po yung naipon ko doon, yun hinahati ko po sa kanila para pantay-pantay. Stand out ang mga team tipid dahil kulang daw ang budget ng regalo at araw-araw rin silang gumagastos. Iba, wala pa raw kasi silang trabaho o kung may trabaho man, walang bonus at 13-month pay. Pero ang isang nanay, willing magpipil sa sarili para makapagbigay sa mga anak. Meron pa rin namang team galante, lalo't isang beses lang naman kada taon ang Pasko. Panumugod pa na mas pipiliin pa niya gumastos kaysa mapagaraw ang pera niya sa mga kurakot. Actually, depende sa inaanak. Diba? Siyempre, malalaki na yung inaanak. Normally, pera na lang eh. Mga kapuso, ang pagkaturo na lang, Pasko na. At yun po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Tagyan. Mula sa Jimmy Integrated ang iyong lover, ang Pilipinas. Kami, Tracy Pastor. I spent years inside the grave. The sweet girl everyone loved and never wanted to change. I'm not that girl anymore. Now I'm reshaping who I am. And for every version of me that emerges, I need hair that transforms and pushes me forward. Introducing the all-new Creamsilk Research Treatments with breakthrough Yan ba si Arlene? Sino? Arlene yung sa ano? Sa Tawila, di ba dati sa Tawila? Arlene, oo. Patay na daw? Ha? Patay na daw sa Arlene? Yung sabi. Dinig ko doon eh. Asawa ni Mel, yung barbero, asawa niya. Wala, may sarili na yun. Kailan? Nagbutak ko isa. Tapat yung pala. Arlene daw. Dati doon sa may Tawila. Kilala ko yun. Dahil pinagpapot ko sa akin dahil may kapitbahay ko sa amin. May sarili na sa shop. Nung kailan lang yun? October yata sila nag-umpisa doon or November. Papuntang South City Homes.
Masakit ang mata? Malaki. Asawa ng barbero. Oo nga. Bagay yung tawira. Kaya ako malaki. Nag-uusap sila. Patay ng charger na. Sabi ng charger, tawira. Mga naman, ano lang nila yun. Anak ko ba talaga yan? Pero ang birthday wish o Christmas asal? Christmas wish. Pero nila ano talaga ito, inaantay na ito. Sabi ko sa kanya, pagkatapos natin mag-shooting, sa mga sa shoulder, sabi niya, ano to lang, binulog pa po tayo ito. Wow! Tapos sabi ko sa kanya, mag-prepare ka ng song ha. Ay, napapractice yun. Ulit mo? Hindi naman yan, bukas. Oo. 1, 2, 3. It's the world, but ending, I'll be next to you. Gusto na maging friend din si Lucas. Yan, inaanak ko yan. Yan, you can be friends after this. Okay. Sumasayaw din po. Tingin naman. Itayo mo muna. Hindi tayo makusa. Lucas, kamusta ang pakiramdam ng nanay hindi na makatayo? Stage mother, di ba? Sa'yo, yung ginawa natin doon? Nag-Disneyland po tayo nang sinakay ko natin yung Slinky. Sino yung nag-meet namin yung makakapay? Pinakilala na, pinakilala na Ha? Pinakilala na. Si Donald Duck, si Mickey Mouse, si David, si Ka-Emong. Kaya paano po ang cute-cute po eksena namin sa Disneyland. Na-miss po talaga
release nila sa Hong Kong. May pipuksit doon. Yes, kaya may po yung kauna-unahang Asian movie na pinayagan mag-shoot. Sabi, third in the whole world. Pelikula lang sa buong mundo. Pinili all remodels. Sabihin nila yung ganyan. Ay, naman ito po. Parang si Helsa. So, imbitahan mo na yung mga people pa rin para panoorin yung pelikula natin. May bis pa. Nagbibis. Ayan na, sabi mo kanina, konti na naman tika o ayan. Dalawang ano yan. Ilang liters ba ito sa isang galon? Si Fabio, eh. Nakakatulong na. Yung natin na siya, huli ko.